Alright, babasa po tayo ulit. Good morning pala. Ang babasahin natin, yung version ay Ang Salita ng Diyos or ASD. So, Lucas Kapitulo 5, versikulo 33 hanggang 35. So, three verses today. Luke chapter 5, verse 33, or verses 33 to 35. Alright, babasa. Ang title po, Ang Katanungan Tungkol sa Pag-aayuno. Parallel verses niya, Matthew chapter 9, verse 14 to 17, and Mark chapter 2, verse 18 to 22. Tapos, yung title na to, cover niya hanggang last verse, verse 39. So, from verse 33 to verse 39. Pero, hanggang 35 lang tayo today. Bukas na yung iba. So, two parts para dito sa title na Ang Katanungan Tungkol sa Pag-aayuno. Question about fasting. Pag-aayuno fasting. Okay, verse 33. May mga tao roon na nagtanong kay Jesus, ang mga alagad ni Juan na tagapagbautismo at ng mga Pariseo, pasay ko lang, mali ang basa ko eh. May mga tao roon na nagtanong kay Jesus, ang mga alagad ni Juan na tagapagbautismo at ng mga Pariseo ay madalas Okay. Gets. May mga tao roon na nagtanong kay Jesus, ang mga alagad ni Juan na tagapagbautismo at ang mga Pariseo ay madalas mag-ayuno at manalangin. Bakit ang mga alagad mo ay panay lang ang kain at inom? Grabe yung salita. Bakit mga alagad mo panay lang kain at inom? Yung mga alagad ni tagasunod, ni John the Baptist. Tapos yung mga sumusunod or nakikinig sa mga Pharisees, nagpa-fasting. Pero yung mga disciples mo, mga taga-sunod mo, panay lang kain at inom. Ganun yung tanong. So verse 34, sumagot si Jesus, mapag-aayuno ba ninyo ang mga panauhin sa kasalan habang kasama pa nila ang lalaking ikakasal? Siyempre hindi. 35. Ngunit darating ang araw na kukunin sa kanila ang lalaking ikakasal at saka sila mag-aayuno. So, galing ng parable or yung ginamit na hindi siya parable ginamit na example, ginamit na analogy ni Lord Jesus dito. So, habang sa isang kasalan, habang naroon yung bridegroom, wala namang nag-aayuno or nagpa-fasting. Kasi usually fasting, spiritually, for spiritual reasons, people fasting for, uh, para mas maging malalim, mas maging, hindi naman makabuluhan. May kabuluhan naman talaga panalangin. Mas maging malalim, tapos mas maging intimate yung panalangin. And so may pinapanalangin o may inilalapit sa Panginoon. Tapos iba naman yung fasting na for health reason, ibang klase naman yan. Ang tinutukoy dito yung fasting na religious type or not really, spiritual type. So, sinasabi dito, kasama pa nila yung Diyos. So, kaya sila, kumbaga parang habang sa isang kasalan, nandun yung bridegroom, nagdidiwang na lahat. Sino fasting nagdidiwang lahat? So, kaya lang, verse 35, sinabi niya ni Jesus, na Panginoon natin, na pagka darating yung araw na ako'y babalik sa sa piling ng Ama, uupo sa kanan ng sa kanan ng Ama, sa kanyang kaharian. Doon magka-fasting na ang aking mga alagad. Doon sila magpa-fasting kasi temporarily mawawala ako sa piling nila kasi kailangan kong bumalik sa kakarian na langit, sa piling ng aking Ama, ng Diyos Ama. So, maiiwan sila muna dito sa lupa, sa mundo, kasi may kailangan silang gampanan, may purpose sila na
kailangan gawin. Pero babalik din naman sila sa akin. So, pagdating ng araw na yon na ako'y bumalik sa upuan, sa piling ng aking ama, doon, magsisimula na silang mag-fasting. Pero sa ngayon, dahil nandito pa yung bridegroom, hindi sila nagpa-fasting. Kasi wala silang reason para mag-fasting. Kasama nila yung bridegroom. Alright. Ngayon, yung bridegroom, maganda, talagang necessary na yun yung ginamit na analogy ni Lord kasi meron pa siyang ini-imply na mas malalim na reason. Aside from, hindi sila makakapag-fasting kasi wala silang reason para mag-fasting. Hindi kasama nila ako kasama nila yung Savior Kasama nila yung Diyos. Pero yung deeper meaning nun is, kinumpare ni Lord yung sarili niya sa bridegroom. Kasi, tayo yung bride. Yung believers, yun yung bride. Yung bridegroom, yun yung magiging asawa ng believers. Bakit asawa? Kung maalala niyo sa Genesis, pinag-isa ng Panginoon ang lalaki at babae. Nag-ekad. They become one. One flesh. Ano ibig sabihin nun? If Christ is in us, if we accepted Christ, Christ will be in us, and we are in Christ. We are one with Christ. If we are one with Christ, where is Christ right now? In the kingdom of God, sitting in the right hand of God the Father. So if you are one with Christ, after your life here on earth, your temporary life, your body will perish, but you will be receiving a new body in the kingdom of God with God because you are one with Christ. Kaya yun yung lalim. So, actually, every time na may nagbabasa ng Biblia, kaya part na siya. May times na ganito parang ang bulong sa akin ng kalaban na, katamad. Wag muna, iga muna ako. Pero may something inside of me, Holy Spirit yun. Pupush ka ni Holy Spirit. Pero talagang mind-blowing naman talaga. Eto na, naintindihan mo tong part na to. Tapos pagbasa mo, teka muna Lord, meron na naman panibago. Amazing. Minsan naman, actually hindi madalas, pag nagbabasa ka ng Biblia, teka Lord, di ko talaga magets. Lord, di ko magets. Dali Lord move on muna ako kasi ayokong pilitin Ayokong puwersahin. The Lord God will provide the wisdom that you need. Listen to this. The wisdom that you need, God will provide. But the wisdom that you want, He will not. Kasi bakit? Yung wants galing sa heart. And you are not 100% sure because you're not omniscient if it's part of God's will or just your flesh. So bakit want? If your mindset is not yet heavenly and you're still your mindset is still dwelling in this world, in this place, meaning mas priority pa ng mind mo yung mundo at may part pa sa iyo na parang ginagamit lang yung pagiging spiritual para maka-receive ng blessings, makamundong blessings dito sa habang nabubuhay ka. You need to unti-unti kilalanin mo pa si Lord. Kasi kailangan mag-match yung will ni Lord sa dinedesire mo. Sometimes God will allow you to receive what you want to redirect you. Ibig sabihin, papakita sa'yo, ayan, nakuha mo na. Wala, di ba? Nonsense, di ba? Wala, hindi ka na satisfy. Hindi na fulfill yung gusto mo, hindi pa na satisfy, hindi pa na feel yung hinahanap ng puso mo. Pero ayan, pinayaan kita, ikaw nasunod dyan Kaya may mga decision tayo na tayo nasusunod. Nakuha naman natin yung resulta pero hindi tayo satisfied. Ina-allow ni Lord yun para makita natin na teka, hindi tayo dapat basta-basta, hindi lang tayo dapat nakikinig sa sarili natin. That in line. Kaya nga, Matthew chapter 6 verse 33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Yung 2 parts na yun, importante yun, hindi yung last part lang. And everything shall be added unto you, hindi. And all these things shall be added unto you. Hindi lang yung, sa Matthew chapter 6:33, hindi lang yung and all these things shall be added unto you. Ang nakasulat doon sa verse na yun. Seek ye first. Hanapin mo muna.
Kasi pagka natagpuan mo yung kingdom of God, seek ye first the kingdom of God, ibig sabihin yung mind ni Lord. Pag naunamaan mo yung mind ni Lord, mag-iba yung perspective mo. Mag-change yun. Magsisimula ka na mag-isip, mag-desire ng heavenly things or things that you would be doing or things that you would now want in line with God's want, in God's will. Wants, desire, will, yours. Pagka inline yun kay Lord, mangyayari yun. Pero may iba pa rin timing si Lord. Kasi perfect yung timing niya. Ibig sabihin yung timing niya, pag nangyari na sa'yo, ibig sabihin, ayan na, magagampanan na yung purpose. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Hindi your righteousness. His righteousness. Kasi bakit? Kailangan mag-inline yung mind mo sa righteousness ni Lord. Kasi para magamit ni Lord yung desires mo para makatulong sa mga lost sheep. Yun yung purpose, no? Kaya lang minsan natitwist ng iba, nagiging prosperity gospel na. Maniwala kay Jesus Christ, lahat ng gusto mong bagay makukuha mo. Wrong perspective yon. Deceitful yon. Deceitful yon. Kasi kung hindi inline kay Lord, ang pwede lang i-allow ni Lord na mga wants mo ay yung hindi ka mapapahamak, hindi ka maa alive. Pero pagka yung wants mo is papunta sa death mo without na hindi pa naman kumbaga hindi ka pa nakakabalik sa flock or herd ng sheep, so hindi aalaw ni Lord yon. Pero yung mga wants and desires na yung sa katigasan ng sheep, katigasan ng ulo ng sheep, aalaw niya yon as long as hindi ka mapapahamak doon ng tuluyan. Pero pagka alam niya mapapahamak ka ng tuluyan dito sa desire mo, hindi niya iaalaw yan. Kaya huwag tayong sasama loob sa Lord na hindi inalaw yung gustong-gusto nating mga bagay. Kasi redirection yun. Ibig sabihin, yung path na yun, papunta yun sa impyerno. Kaya lang, lahat naman na nawawalang tupa, hindi pupunta sa impyerno. Kaya usually, redirection yung nangyayari. Yung mga nawala na hindi tumanggap sa Panginoon, goats talaga yon. Nangyari, namatay na. Sa last 10 seconds niya, di ikaw Diyos ko, sino? Jesus Christ, Yahweh. Di, ako lang masusunod. After 10 seconds namatay. Tapos yung heart niya, yun pa rin. Heart posture. Goats yun. Kaya lang, hindi natin alam kung sino yung mga yon. Hindi rin natin alam kung sino yung mga sheep. So, yung mga sheep na, kung tingin mo, sa Diyos ka, ikay sa Diyos, at alam mo na Diyos lamang ang iyong Diyos at hindi yung sarili mo, at ang nagligtas sa iyo ay Diyos lamang at hindi rin yung sarili mo, sukong-suko ka talaga, Lord, hindi ko ililigtas sarili ko na, tapos na ako doon. Ginawa ko, sinubukan ko, hindi naman ako nagtagumpay eh. Ikaw lamang po. Sa Diyos ka. Ngayon, gagamitin ka ng Panginoon. So, anyways, napahaba ko pa rin. No? Pero medyo maganda naman yung usapan. Kahapon medyo mahaba kasi yung meta na kailangan kong diinan eh. Pero dito, wawakasan na natin kasi magtutuloy pa naman tayo bukas. Hanggang dito na lamang po muna to. And yeah. Dalawang deeper meaning naman yung napag-usapan natin about sa bridegroom tsaka about sa fasting. And feeling ko masarap nang i-digest yun. So, anyways, God bless you guys. Keep safe. I'll be seeing you tomorrow. Bye for now.